Kim Pao, umaarangkada na. Cycle 1 taping ng Di Alibay. Tapos na. Sunod-sunod na ganap. Abangan. Kim at Paolo, magkakasama ulit sa isang grand event. Linlang, pasok sa Netflix Top 3. Kim Pao Fever, hindi na matigil. Kim Chu, nadamay sa bangayan. Simpleng post ni Pokwang, pinuna ng mga fans ni Fiang. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-chenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-chenders, isang mainit-init na balita na naman ang hatid natin ngayon patungkol sa tambalang patuloy na pinapakilig ang araw ng mga manonood. Walang iba kundi sina Kim Chu at Paolo Avellino. Confirmed na mga ka-chenders, tapos na ang first cycle ng taping ng The Alibay. O diba, parang kailan lang nung inanunsyo ang proyekto, ngayon ay may progress na agad. Ibig sabihin nito, posibleng mas madalas na natin silang makita in public. Abay, exciting ito para sa lahat ng mga fans na sabik na sa mga update sa real-life chemistry ng Kim Pao. At teka, speaking of public appearances, mukhang hindi pa tapos ang sorpresa. Usap-usapan ngayon ang guesting ni Kim at Paolo sa nalalapit na birthday celebration ng isang congressman bukas, July 9. Marami tuloy ang nagtataka. Ano kaya ang role nila doon? Performance kaya ito? O simple appearance lang? Pero sa totoo lang, kahit anong gawin nila, paniguradong magiging highlight ito ng gabi. Dahil dito, bigla ang naging tanong ng karamihan, kailan kaya babalik si Kimi sa Showtime? May mga nagbibilang na ng mga araw, may mga nagtatanong kung part pa ba siya ng regular host, at meron ding nagsasabing baka after ng lock-in taping ay magbalik TV na muli siya. Hindi naman ito malayong mangyari, lalo na nga at tapos na ang unang cycle ng taping ng The Alibay. Kaya nga ngayong araw, mainit-init pa, nakabalik na nga si Kim Chu sa It's Showtime at naging bunot nga agad siya ng mga co-host niya doon. Samantala, habang abala si Kim sa bagong proyekto, hindi rin nagpahuli ang kanilang dating serye na Linlang. Aba, pasok ito sa top 3 sa Netflix ngayon ha. Ibig sabihin, kahit natapos na ang airing nito sa TV, marami pa rin ang sumusubaybay at gustong balikan ang mga intense na eksena ni Kim, Paolo at JM De Guzman. Isa raw ito sa mga most watched Filipino thriller sa platform sa mga nakaraang linggo. At proud na proud ang mga fans. Sabi nga ng ilan, kahit ilang ulit mo nang panoorin, nakakakaba pa rin at mas lalong ramdam ang husay sa acting ng bawat artista. Marami ring netizens ang natuwa sa pagkakasunod-sunod ng proyekto ni Kim Chu. Kung iisipin mo, matapos ang Linlang, heto naman siya with another big role sa The Alibay. Wala talagang pahinga ang karera ni Chinita Princess. Samahan pa yan ng consistent na exposure ni Paolo na unti-unti nang tinatawag ng ilan bilang leading man of this generation. Kung pagbabasehan ng galaw ng dalawang ito, mukhang may pinaglalaban talaga, hindi lang sa acting, kundi sa pagpapatunay na sila nga ang isa sa pinaka-epektibong tambalan ngayon. Di na nakapagtataka kung bakit trending halos lahat ng proyekto nila, kung bakit kahit mga simpleng guesting ay inaabangan ng maraming fans. Ngayon, habang hinihintay natin ang official update kung kailan ang next cycle ng taping o kung kailan ang airing ng The Alibay, mukhang pwede na tayong maghanda para sa mga paparating na guestings at events sa siguradong kabibiliban natin. At kung pagbabasehan ang momentum nila ngayon, mukhang sunod-sunod na naman ang paanda ng Kim Pao tandem. So mga ka-chenders, abangan pa natin ang mga susunod na ganap. Tiyak mas marami pa tayong aabangan at ikakakilig sa mga susunod na linggo.
Next topic naman tayo mga ka-chenders. Syempre mga ka-chenders, hindi kumpleto ang chika kung walang twist. At ito na nga, sa gitna ng bangayang Pokwang at Fiang Smith, nadawit pa si Kim Chiu sa issue. Kahit wala naman siyang kinalaman directly. Paano nga ba nangyari ito? Ganito kasi yan. Habang trending pa ang edited video ni Fiang, nagpost si Pokwang ng isang short reel ni Kim Chiu. Simple lang sana ang post. Papuri kay Kim. May caption pa na nagsasabing maganda, mabait, talented, humble at higit sa lahat, mahal daw niya si Kim. Sa unang tingin, very supportive lang, 'di ba? Pero para sa fans ni Fiang, may halong pasaring daw ito. Ayon sa kanila, ginagamit daw ni Pokwang si Kim Chiu para magparinig, para iangat si Kim habang indirectly binabagsak si Fiang. Para bang sinasabi raw ni Pokwang na ito si Kim, ang tunay na deserving, humble at hindi mayabang. Kaya naman kahit wala talagang sinabing masama si Pokwang laban kay Fiang, binigyan agad ito ng ibang kulay ng mga netizens. At dahil dyan, nadamay si Kim Chiu sa isang issue na hindi naman siya kasali. May ilan pa nga nagsabi na sana raw, kausapin ni Kim si Pokwang at ipagtanggol si Fiang dahil kilala rin naman daw niya ito. Pero sa totoo lang, unfair kay Kim na maging tulay o mediator sa hindi naman niya sinimulang gulo. Imagine, isang simpleng reel post lang na intended sana to spread love and support, naging mitya pa ng mas malawak na diskusyon. Kaya para sa marami, ang tanong ngayon, bakit kailangang idamay si Kim sa usapang di naman niya pinasukan? Ang masakit dito, kahit wala kang sinabing masama, basta may connection ka sa taong involved, pwede ka na ring hatakin sa issue. Ganyan na talaga kabigat ang social media ngayon. Isang click lang, isang post lang, pwede ka nang isama sa gulo kahit wala kang ginagawa. At kung iisipin, si Kim Chiu pa ito, isa sa pinakamabait at marespeto sa industriya. Kilala siya sa pagiging diplomatic at iwas sa gulo. Kaya nakakapanlumong isipin na nadadamay siya ngayon sa isang isyong hindi niya sinimulan at hindi naman talaga siya ang punteriya. Sa kabuuan, isa lang ang malinaw. Sa panahon ng social media, kahit hindi ikaw ang may sabi, pwede ka pa ring maging target. Kaya ingat-ingat din sa mga post at suporta dahil minsan kahit ang intention mo ay love at positivity, pwede pa rin ito baluktutin ng iba. Kaya mga ka-chenders, lessons learned. Hindi porket nag-post ka ng good vibes na rin ang dating sa lahat. Minsan, may mga tao talagang lagi naghahanap ng hidden meaning. At pag gusto ka nilang madamay, hahanap at hahanap sila ng dahilan. Kaya abangan natin kung may reaction si Kim patungkol dito. Pero sa ngayon, tahimik pa rin ang actress host. At gaya nga ng dati, class and grace pa rin ang pinapakita ni Kimi. Let's hope na hindi na lumala pa ang issue at sana'y tigilan na rin ang pagdadamay sa mga taong wala naman talagang kinalaman. And there you go mga ka-chenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!